Ito na ang radio show na pag-usapan kahit walang kwenta. Ito ang Mama Mo Talk Show! Ito ang Mama Mo Talk Show, Mama Mo. Teka, nagkamali. Sorry, nagkamali tayo. Ay, nako, nagkamali tayo. Ayan. Saturday na naman ang gabi. Ito ang episode 21 ng Mama Mo Talk Show dito sa Doki Doki Radio 101.7. Ang sarap. At ang topic natin today sa episode 21 ay, oops, I did it again. Kasi pag-uusapan natin ang tungkol sa Artificial Intelligence o AI. Kaya tumutok lamang kayo dahil pag-uusapan natin yan after ng ating theme song. Mama Mo Talk Show, Mama Mo, Mama Mo. Mama Mo Talk Show, ang di makinig, papaluin sa puwit. Kung ikaw ay may problema, makinig kay Mama. Kung wala kang pera, makinig kay Mama. Kung ikaw ay malungkot, makinig kay Mama. Kung wala kang jowa, makinig kay Mama. Isa kang chismosa, makinig kay Mama. Kahit anong topic, walang palalampasin. Kada Sabado, Mama Mo Talk Show. Alas 9 ng gabi, Mama Mo Talk Show. Makinig online, Mama Mo Talk Show. O kaya sa FM, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. 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 Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Talk Show. Mama Mo Talk Show. Di makinig, pataluin sa quiz. Kung ikaw ay may problema, makinig kay Mama. Kung wala kang pera, makinig kay Mama. Kung ikaw ay malungkot, makinig kay Mama. Kung wala kang jowa, makinig kay Mama. Isa kang chismosa, makinig kay Mama. Kahit anong topic, huwag palalampasin. Sabado, Mama Mo Talk Show. Alas 9 ng gabi, Mama Mo Talk Show. 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 Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Talk Show. Mama Mo Talk Show. Di makinig, pataluin sa quiz. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay episode 21. Oops, I did it again. AI ang pag-uusapan natin today. Artificial Intelligence, pinaka-controversial, mas controversial pa sa flood control projects ng mga Biskaya at ng DPWH. Grabe nga yun. De, pero bakit kasi? Nag-trending kasi ngayon yung yung ikaw gumawa ka din niya. yung yung nag-generate ka ng ng figurine
Speaking of figurine. Ay, yan, may figure it. Oo, naglagay tayo ng figure sa ating mga table. Oo, Shy Type po yung ating kasama ngayon na soon magiging guest, magiging co-host na natin. Woo, palakpakan. Mag-isip ka lang kasi kung anong on-air name mo para may maitawag ako sa'yo. Bata pa ako ko yun. Hoy! Eto, tao. Sir. Tapos na po. Ayan nga, kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay artificial intelligence. So, ang dami, kasi ang dami kong nakikita ngayon na nitong mga nakaraang araw, bakit nagdedebate yung mga sangkatauhan tungkol na naman sa AI. And it happens every time na may nagte-trending na AI generator or whatever you call it. Diba last time yung nakasando naman? Ay, oo, yun, yung nakasando na yung mga macho. Oo. Kahit ako nalin lang ako doon, nakala ko totoo. Oo, totoo. Kasi ang realistic niya, mas mukhang ang ganda ng katawan. Katawan trinay ko. Aminin nyo, trinay nyo din yun. Okay. Trinay nyo ba yun? Hindi. Try natin mamaya. Hindi ko alam kung anong app yun. Nakalimutan ko na nga din eh. Di ba ginamit ko siya, tapos sinid ko pa sa'yo yung picture. Oo. Di ba? Nakalimutan ko kung ano yun. Basta, yun, AI siya. AI, siguro AI filter sa TikTok yata. Hindi ako sure. Baka ganon. So, naging controversial every time na may nagte-trending na AI filter or kung ano-ano man na AI, may mga tao na pinagdedebatehan yung tungkol sa paggamit ng AI or artificial intelligence. So, ewan ko ba, ikaw ba, anong gamit mo ng AI? sa buhay-buhay mo? CC, more on. Ano CC? CC, parang siyang chat GPT din. Ano yun? Hindi mo alam yun? Hindi. Ayun yung ginagamit ko. Hindi chat GPT, so CC yung gamit. CC. So ano siya, pang school? Pang ganon. school, yeah. So ano siya, app ba siya o website siya? App. Hindi ko pa nagamit yan, chat GPT talaga. Amin natin, lahat tayo nag-chat GPT na. Lahat tayo nag-chat GPT, huwag tayo paka-hypocrite, gumamit tayo niya. Pero, ayun nga, so, every time talaga na napag-uusapan yung AI, maraming input, maraming nagde-debate tungkol sa AI. Sa totoo lang ha. More on ngayon, kung fan ka ng K-pop, ganun. Kapag low budget, automatic more on ini-AI na lang nila. Like, alata, puro AI. Baka, Ano lang hindi siya sa, baka kasi magalit. Pero more, yung last time, na-comeback yung Blackpink. Then, ang daming naksabi na parang naghirap na sila cause puros AI. totoo ba? Yeah, yung kanta nila, yung Jump. Oo, Yan. yung comeback, nila, Yan. music video nila, di Yung ba? Jump. Kasi parang biglaan siya. Biglaan nilabas. Then, ayun, madaming iba na parang AI, ganun. Hindi ko pa napanood yun. I-judge ko sa sarili ko, try ko siya mamayang panoorin. So, ibig sabihin, halimbawa, yung mga sumasayaw sa background or whatever, o Parang yung effects, o yung mga sumasayaw, mga tao talaga. May ibang tao, may iba rin yung alam mo yung parang edit yung katawan, pero yung mukha is mukha nila. So yung pagpasayaw, paggalaw-galaw, yung Kasi pagsayaw. meron kasi part yun na natakbo. Dun parang hindi sometimes sabay yung bibig o kaya sabay yung tas yung mukha parang ang weird lang ng movement. Kaya sa mukha siyang AI talaga. I mean, AI naman ata. Baka siguro, yun, nasabi mo nga, baka hindi naman siguro low budget, kinapos sa budget. Oo. Or tinamad na kasi biglaan din. Siguro, that's one. Siguro advantage din. Sorry baka may mga nakikinig dyan na
against talaga sa paggamit ng AI. Pero one advantage kasi is for a big or production company na gahol na sa oras, meaning ilang ano na, sabihin natin ilang days na lang, deadline na. So siguro gagamit na sila ng AI kasi it takes like what, seconds, minutes, ilang hours lang, di ba? Tapos na. Kaysa kung halimbawa, Manood ka lang ng ads. oo, Yung ads lang talaga yung matagal. o syempre kung malalaking company yan, nagbayad naman yan, di ba? Wala namang ads. Kaya, ewan ko, kasi, ilang minutes lang, sabihin natin 1 hour lang meron na agad, di ba? Plus, sabihin natin one time lang bumili ng license for that AI shit, di ba? So, hindi natin sila masisisi kasi, well, ayun yung nila eh. Ayun yung kumbaga ayun yung pinaglalaanan nila ng panahon, di ba? And nakasalalay dito yung return of investment nila, nakasalalay dito yung kita ng company or whatever. Yeah. So, yeah, maintindihan mo. Pero, I wanna talk about, saan ba nagsimula itong mga AI na to? So, sa totoo lang, AI or what you call artificial intelligence has been around for years na, for decades rather. I think ever since the advent of the computers, nung nagkaroon na ng mga computers, yung For me, natutuhan ko lang ngayong AI. Ngayon lang. Sa ML lang. I mean, ML. bakit may AI sa ML? Like, di ba meron na ngayon offline, tas may kalaban Yung ka. bot. Bot, yeah, AI. Yeah, oo. that- Even sa LoL, I think sa League of Legends din. Dun ko una na na AI tawag dun. Like, AI pala tawag dun. Oo, tama. Artificial intelligence. Kasi yung artificial intelligence meaning it's an object, it's part of the program or application wherein limited to no human intervention and then it runs on its own. Tumatakbo na siya na siya yun. So, may sariling isip, kaya siya tinawag na artificial intelligence. Kasi, may sariling isip siya na hindi kailangan ng tao. So, ang sistema kasi nito, it's not entirely walang human intervention. Kasi yung coding is tao pa rin. Yung gumawa ng code, yung gumawa ng design, yung testing, tao pa rin yon. Halimbawa, sa ML, yung mga bot doon, tao pa rin naman yung nag-drawing, tao pa rin naman yung nag-code, tao pa rin naman yung nag-release, di ba? Naalala ko pa na, tinatrash to ko kasi bago pala ako sa ML. Ayun pala, mga bot lang pala kalaro ko. Ang bobo naman ganun. Tapos ending bot lang pala. Yung tao na kalaban ko doon na ako nahiya. Ay, ito ba? Like, Hindi mo napansin na like, ano ba nakalagay na pangalan pag bot siya? More on like random letters tapos number pinakasama. Okay. Tapos may mga flag din kasi. Ngayon malaman mo na siya pag kunyari Philippine flag ka, then puros lahat ng kasama is naka sa Korean flag. Obvious na bot na 'yun, ganun na. Kasi kapag tawag nito, kapag sa League of Legends may nakalagay na pangalan na bot. Walang ganun sa ML. Okay. Hindi ko na yata naabutan yun or baka hindi ko lang siya ginamit. Ay, siguro hindi mo lang napansin kasi Baka, di ko napansin. umpisa siya ng ML. Yung training, parang training ML. Hindi lang siya training, yung parang warrior, then mag-rank ka, tapos warrior ka pa lang. Oo. Okay, maka-classics, warrior ka pa lang. Obvious na yung kalaro mo is bot. Mga bot. Ay, totoo ba? Pag Hindi ko alam ka yun. na sa ibang, like elite or what, ayun na yung kalaban mo is tao talaga. May trash do ka na. Hindi ko talaga alam yan. Or hindi ko na siguro napansin. Pero sa League of Legends kasi, napansin ko siya kasi nung medyo bata-bata pa. Nakikita ko talaga na pag bot yung kalaro mo kasi nakalagay bot siya. Bot, yeah. O tapos may settings naman. Halimbawa, gusto mong
AI yung kalaban kakampi mo o kaya tao talaga. May mga ganon. Pero yan, let's talk about AI as a whole. As a whole ha. Hindi wag na muna natin pag-usapan yung specific na AI. Kasi AI, artificial intelligence, is very broad. And it's very it's a concept that's constantly evolving From the dawn of the computers up until now, na it has been the focus of technology companies nowadays. Technology. 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 Sana ba yun? Yung ganyan ko. Yan ako. Technology. 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 So, yung ano to, the concept of artificial intelligence, well, according sa research ko online it started even way before computers were conceived. But anyway naman, yung computer naman started way before I forgot how many BC ago pa, mga ganon. Kasi yung abacus, if you are familiar with abacus, it's like it is a calculator, but it's driven by hand. So ginaganon siya, ganon. So it's being considered as the very first computer because from the word itself, computer is a device or instrument that computes. So you input something, then that instrument outputs something. It computes. So pag nag-solve yan ng 1 plus 1, then that's a computer. So abacus is considered as a computer. Wow. Yeah. May natutunan ka. Natutunan ako dun. Ito according sa research ko, the concept of AI has been around as long as the concept of robots were conceived. So sabi daw, even as old as ancient Greek era pa, meron na silang robots. Concept of robots. So probably a device or concept pa lang to. I don't think na it's running because at that time they don't have the technology or the technological know-how to run it. So baka concept lang. So concept lang nila na meron silang robot or something na gumagalaw na walang human intervention. Na ano nga ako like, nung bata ako, may makikita ko more on sa mga book or something na nakikita ko na parang kapag sinasabi nila ng like, alam mo sa mga cartoons, pag ini-edit nila yung, like, ginagawa nila yung episode na yun, tapos parang inunahan nila yung future. That's more on mga robots na. Ay, oo. Ganon. Like, automatic na sa utak na nila is gumawa ng mga AI. Yeah. Parang planado na nila. Oo. Alam mo yung best example niya. I'm not sure kung very familiar ka sa cartoons na yung the Jets. Ay, ano? Alam mo, That's so holiday. Hindi siya, sorry, I forgot that name. Basta, family siya that's in the future and most of them are running very advanced technology. Yung dog nila is a robot. Yung mga kitchen device nila, robot. So, halos gagawin lang nila uupo, kakain, ganon. Parang yung katulong nila is a robot. Wait lang, search ko nga yun. Jetsons, the Jetsons, yun. Wait lang. So, it's a cartoon from 1962. Sobrang tagal na, di ba? Ang tagal na. So, parang obvious na alam na nila kung anong mangyayari. So, pinalak na nila gumawa. Well, yung concept nga kasi ng robots has been around for, I think, more than a decade na. So, people or rather, our inventors, our scientists are rushing into creating robot-like creatures. I'm sorry if that's the right term, creatures. But basically, yung robot talagang iniisip na nila na part of the future. In the future, yung mga makakasalamuha natin mga robots na.
that concept has been around for hundreds of years na. So even sa Greek mythology, sa Greek myth, yung Greek mythology, sabi daw, meron silang robot like guardian. They call it Talos. Oh? Wait, ang ganda. Try mo search. Gusto ko yung mga Greek na yan. So, yan, sa Greek mythology, Talos was a colossal guardian of Crete, forged from bronze, often described as the first robot or automation. So, from then on, I think we can pinpoint na the concept of artificial intelligence, even with the absence of the term artificial intelligence, has been present since the Greek era, no? So sabi dito, it was created by the Smith god Hephaestus for Zeus to protect Europa, his lover. Oh, okay. That's nice. So Talos would patrol the island 3 times daily, throwing rocks at unwanted ships. And his single fatal weakness was a vein or divine blood running to his ankle, sealed by a bronze nail. So okay, so nung Greek mythology, meron na silang concept ng robot. So ito ay something na nagpapatakbo, or it was made of bronze, which of course we can consider as a metal. And it's being run by artificial intelligence, di ba? So gumagalaw siya mag-isa without human intervention. So, yun. I think we can pinpoint na doon nagsimula yung concept ng artificial intelligence. Ngayon, as years went by, in the Middle Ages and the Renaissance period, may mga inventors na gumawa ng mga device. Well, I can consider na papunta na sa industrial era. So, industrial era, yung nagkaroon na tayo ng mga equipment, may mga devices na tayo, meron na tayong mga kotse, may automotive, may camera, mga ganon, which is what happened in like what 1700s, 1800s. Nagkaroon na ng mga devices. Yung siguro napalakas ito nung naimbento yung electricity. So nung nagkaroon na ng electricity, mas lumawak yung interest ng mga tao to build an artificial intelligence. Ngayon, in the 1600s up to mid-1950s, nagkaroon ng mga research with regards to artificial intelligence. So, may mga gumawa na ng mga formula. We're not going to delve more on that. But, basically, meron ng mga mathematicians, may mga scientists na nag-attempt mag-create ng mga intricate devices that stands on its own, being run by electricity or by battery. Well, you can consider that as an electricity then. So, yun. Pero the term artificial intelligence, according to my research, started in 1956, which was coined by John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell, and Herbert Simon, which was coined at a convention, or a conference rather, which is called the Dartmouth Conference. So it was considered as the official birth of the term artificial intelligence. So, probably 1950s kasi, 1940s, 1950s was an era wherein people had renewed interest in futuristic equipment. Kaya nga yung sa Jetsons, which was conceived 1960s, yung concept ng robot nandun na. So iniisip nila na by year 2000, meron ng mga robots. May nalipad ng sasakyan. Yeah, di ba? Flying cars. Oh, yeah, Panoorin mo yung mga lumang cartoons in the 1940s, 1950s. Talagang mapapansin mo na they were expecting na by year 2000s, meron ng mga flying cars, may robots. And I think merong flying car. A flying car was invented, but it's not meant to be a public transportation, but parang hobby lang siya, or rather experiment. May nakagawa na. But we have a flying transportation. May airplane na tayo, di ba? So it's considered as like that.
Pero siguro, para ma-solve na yung traffic natin. Bumili kayo na sasakyan ng lumilipad. Yun Oo, na yun lang. diba? Para makaiwas tayo sa sa palpak na flood control ng At least di Tama mababasa. yung Di malulunod sa Di sasakyan ba? mo. Sa ulan na mababasa, pero sa baha, walang problema. Isko. Ay nako, kalampag naman kay Sara Diskaya. Yung kinurakot nyo po, 40 po talaga yung sports car ninyo. Tapos, Baka isa doon nalipad. ay baka. Bilyon ang presyo, million ang presyo ng isang kotse lang nila ha. Kasi, ano siya luxury car. So, alis tayo. Baka nga, flying car yung isa. Flying car yung isa. Yung isa nga daw, binili kasi maganda daw yung payong. Baka payong ni Yuzo yun. Oo nga. But, ewan ko lang kung napanood mo ba yun? May interview dun si Sara Diskaya na binili niya yung isang sasakyan. Kasi daw, maganda daw yung freebie na payong. Oo, ano naman nun. Ang mahal nun! Like, para lang sa payong. Sa'yo na lang yung payong, sa amin na yung kotse. Diba? Parang ganun na lang. Bobo ka, baby ka pa. Bobo ka! Nangihina ako sa kabobohan mo. Si ano yun ah? Sino yun? Marvin Agustin. Oo. Bobo ka, bebe ka pa, bobo ka. Alam mo, sinasabi ko yan dati. Sinisend ko dati yung video na yan sa mga sa mga nag-flex doon ng jowa. Tapos yung gusto ko. Bobo ka. Bebe ka pa, bobo ka. Ang bitter. Tapos, ayun nga. So, nung na-invento na yung computers by around 1950s, 1960s, they are already trying to create systems that mimic artificial intelligence. So, they consider na AI na yung mga devices na like computers na nakakapag-solve na ng problems. Uy, sa Japan, meron silang mga nakaserve na robot. Ay, oo. Ang ganda nun. Uy, alam mo ba, meron din dito sa Pilipinas. Hindi mo ba nakita yon? Hindi. Totoo ba? Saan? Sa SM Ora, Jollibee. So far, doon pala ako nakakita. Ang tawag nila Jollibot. Sa Jollibee siya. Oo. Oo. Yung nagsaserve sa kanila, robot. Tapos nandun na yung in-order mo, nandoon. Tapos alam ng robot kung saan siya pupunta. Hahanapin yung table mo. Wow. Oo. Pero grabe na rin ang dami na rin nagbago. Like, meron na sa Jollibee yung pinipindot para mag-order, hindi napipila. Ay, yung kiosk. Yung ganun. Pero Dami minsan na palpak nangyayari. din. Oo. Palpak yung kiosk minsan ng Jollibee. Minsan naka-off. Minsan sira yung bayaran, yung payment terminal nila. Pero ang galing. Grabe mag-improve yung mundo ngayon. Oo, totoo. Pero alam ko pinakaunang nag-introduce na concept na yan ay McDo. Sa McKinley. Sa McKinley. Malapit sa BGC ba yun? Yeah, yung malapit sa BGC. Kasi bagong-bago pa lang yan yung McDo ng McKinley. I think that was 2016, 2017 yata, ganon. Mga around that era. Doon una in-introduce yung kiosk na pindot-pindot. And then, soon after, McDo expanded. Nagkaroon na rin ng mga kiosk sa ibang mga branches. And eventually, kinopya ni Jollibee. Jollibee, KFC, KFC, yun. oo. Nakikita ko. So far, yung iba wala pa. Burger King, I'm not sure kung meron na yan eh. Parang yung pala, Jollibee and KFC. Parang nakikita ko. McDo, hindi mo pa nakita na merong pindot-pindot? Meron. Diba sa sa Manila Bay. Oo. Oo nga pala. Oo, tama. So, speaking of Manila Bay, yung mga magko-cosplits bukas, pakinig muna kayo dito. Yeah. Pakinig muna po kayo dito. Mamaya na kayo makram. Oo. O kaya makram kayo habang nakikinig. Totoo, mag-cram kayo. Mag-invite ka nga ng mga listener. Pakinig muna kayo, sabihin Kinig mo. muna kayo. Oo, kinig muna kayo habang nagka-cram. Wait lang. Sarap. Teka, mag-chat nga tayo. Okay, go. Ayan. Saan na ba si So, ayun. Going back. So, yung mga computers natin, it can solve, or back in the 1950s, nakakapag-solve na siya ng chess. So, imagine mo, the game of chess, diba? It requires critical thinking eh. Kasi yung next move mo, pwedeng magkamali ka at ikatalo mo.
So computers were coded to solve chess games. So it's artificial intelligence. So imagine mo 1950s nung nagkaroon pa lang ng mga napakalalaking computer. So kung ma-imagine mo lang, ako personally hindi pa ako nakakita ng ganong computer. Yung computers noon, isang buong room, mas malaki pa sa kwarto na to ngayon, sa studio na to ngayon. Ang laki ng computer na sinasakop, tapos ilan lang yung processing power niya. Kilobytes lang. Ilang kilobytes lang yung storage nun. Tapos, walang screen. Punch card yung tawag. Punch card is like, paano ko ba i-explain yung punch card? So, it's a card na may butas-butas siya. And then, pinapasok siya sa machine, and then binabasa niya yon. So, yung kasi, computer kasi, it runs, since then, up until now, it runs on basic 0 and 1 binary instruction. So, kung napag-aralan ninyo sa computer subjects ninyo, yung mga computer natin, it understands language. Cookery ako. Cookery. Cookery ako. Hindi sa computer. Cookery nakuha ko eh. Tatawa. Hindi ka ano yung yeah, basta matututunan mo siya in the coming So computers run basically on binary zeros and ones. So 0 and 1 is switch on, switch off. So may mga parte siya sa codes niya na kung kailan siya mag-on, kailan siya mag-off. So that's binary. Ngayon, that's the concept of the punch card. There's an instruction there that tells the computer na kailan siya magsi-0, kailan siya mag-1. Nandun siya. So, papasok mo siya doon, bibigyan niya yung instruction, and then, yung output, ilalabas niya through punch card din. I forgot kung yung output niya is printed copy na or punch card din, I forgot. But that's how data were stored, or data was stored. Wala pang mga flash drive, wala pang mga diskette, wala pang mga CD. Punch card yan noon. And then yung mga hard disk noon, nung nagkaroon na ng hard disk, Diyos ko, napakalalaki, isang cabinet yung hard disk. Isang cabinet, ganun kalaki talaga. Hard disk lang yun. Tapos lang yun ilang kilobytes lang siya. Like sabi ito yung 5 kilobytes, mga ganun. Sorry, hindi ko alam kung ilan yung capacity. Basta, hindi siya abot ng megabytes. Ganon kaliit yung storage, pero ang laki-laki ng sinasakop na space. So, yun. Nung bandang 1970s na, dito na nag-start magkaroon ng mga computers na may screen. Diba? May mga screen na siya. Pero noon, hindi pa gamit yung mouse eh. So, puro command siya. So, kung familiar ka, alam mo yung command prompt. Yun, black and white siya na puro text yung nakalagay. Kung nanonood ka ng mga sci-fi movies, di ba? Ganon yun. Ganon na itsura ng computers noon. So, like puro number, letter lang. Yeah, black screen lang. Black screen lang siya. Oo, totoo. Ganon ang computers noon. Hindi pa graphical user interface na tinatawag na yung may mga icon, may mouse, ganon. So, ganon pala mga computers noon, but it had AI capabilities or artificial intelligence because it was able to solve problems on its own. And I think during that time din na some computers or a bunch of computers were able to generate the value of pi. So alam mo yung pi, di ba? So 3.14 something. Ang haba nun. Kung kukunin mo yung mga number na yun, it will take you like hundreds of years just to get. But a computer can do that in just a few hours. Pero infinite kasi yung decimal places ng pi. Hindi, walang end yung pi. So 3.14 something up to may na-solve yung computers ng 1970s, 80s na up to a specific decimal point accurately. So, ganon yung computer noon. So, hindi tao yung hindi tao yung nagbigay sa kanya ng number na to. But, it was able to solve the value on its own. Kasi imposible makuha ng tao yun eh. Sobrang talino mo naman. Sobrang talino mo kung i-enumerate mo yung value ng pi. And it will take you like hundreds of years just to get up to how many decimal places. Yung 100 decimal places nga lang, mahihirapan ka na. So the computer was able to do it
just by calculating on its own. So that's AI. Ngayon, nung nagkaroon na ng mga medical equipment and yung sa mga ginagamit sa space, they also used the concept of AI. Diba? Nagpatakbo na sila ng mga spaceship. Diba? Wala masyadong human intervention yon. So, that's in the 1960s and 1970s. So, nagkaroon ng start ng, kumbaga, ng Renaissance siguro. Ibig sabihin Renaissance, so it's like a reborn in a contemporary world in the 1990s. So, nagkaroon ng mga concept na mag-solve ng mga games on its own. So, they had that. In 1997, ako, proud na company ko, IBM. So, IBM had this technology called Deep Blue. So, it was able to defeat the world chess champion at that time. So, natalo niya yung chess champion just by the computer itself. So, yon, that's in the 1990s. And in the 2000s, medyo nag-slow down yung concept ng AI. No? But, syempre, nagkaroon na rin naman ng advent ng computers eh. Yung, wala pang smartphones noon. In the early 2000s to late 2000s. So, wala pang smartphone noon, computers lang, social media you can access by computers lang, desktops, laptops, ganon. I think meron na rin iPad, pero late na siya. Medyo late na siya. Parang 2010s nga ata nagkaroon ng iPad eh. Nauna yung iPhone eh. Mga iPad kid. Mga iPad kid. iPad kid. Diyos ko. So, yun, nagkaroon ng mga technology din naman noon na nagamit din yung concept ng AI. But, yung talagang nagamit na yung term na AI as label dun sa system na ginagamit started in the 2010s. So nagkaroon, we call it modern AI boom in the 2010s. No? So hindi ko alam kung naabutan mo, but back in I think 2011 or 2012 there was a chatbot. Ano yun? Chatbot siya, hindi siya ChatGPT but rather a chat. Parang character AI. Parang early character AI siya na makakausap mo siya and then it responds to you na kumbaga kausap mo siya parang may kausap ka ng tao. I forget kung try ko ako anong pangalan. Alam ko chatbot lang yung pangalan nun. Chatbot. I think yun, chatbot siya. Pero I think kinuha na siya ng ChatGPT eh. So chatbot. So parang may kausap kang tao. So it's able to solve basic problems lang. So pwede mo siya tanongin ng mga 1+1, mga ganon. And it learns. So kumbaga, that's the concept of AI that we have nowadays, wherein it is learning from the input of the user. So, natututunan niya kung ano yung sagot mo, ina-add niya sa system niya. So, it's continuously learning. Chatbot siya, 2011 to 2012. And then, ewan ko kung naabutan mo rin, 2012, 2013, nagkaroon sa Pilipinas ng SimSimi. Ano yun? So, si SimSimi siya is chatbot din siya, pero more on nakafocus sa Tagalog. So, pwede mo siya tanungin. So, naging trending siya noon sa social media nung mga 2013, 2014. Kasi, sumasagot siya eh. Para siyang tao. Sa SimSimi. Nagkaroon pa nga siya ng icon eh, or ng logo, which is para siyang ibon. Well, it's an ibon na color yellow. SimSimi yung pangalan niya. So, parang kausap mo ibon. So, parang ganun yung dating sa kanya. Kausap mo ay ibon. So, sumasagot siya eh. Eventually, nawala na siya sa popularity. So, for a while, nawala ano yun. Ha? Like, app siya? Website. Website. Wala pa masyado kasing app nun eh. Puro website siya eh. So, sa PC, ganon. So, yon si, Hindi ba yun nakakatakot? Kasi before, siguro COVID era,
May sumikat na parang AI din, ganyan-ganyan. Then, parang naging controversy siya kasi parang masyado na yung nalalaman yung address mo, ganyan-ganyan. Ah, Kasi may iba kasi may app na parang hindi na talaga AI kausap mo. May mga ganun na kasi. May Baka ChatGPT na din yan. Hindi siya Iba pa. ChatGPT. Like, basta yung kapag kakaalam ko, pwede ka gumawa na in your own din. Pero hindi siya ChatGPT. Ito ba? Mm-mm. Di ko alam yun. Nakalimutan ko lang kung anong app yun. Pero na-try ko na yun once and may pagka-creepy nga ganun. Hindi ko yan nabalitaan. Ano ba? Oo, totoo lang. Parang mga ano yun, COVID era. Kasi yung alala ko na sa COVID era talaga ChatGPT na eh. So medyo sumikat na concept siya sa... Sumikat dahil online class. Yes! Yeah. Oo, di ba? Nagkaroon ng online class. Mga student na tinatamad na dun na lang. Pero even kasi outside online class, naging useful siya sa mga companies, sa corporate environment. Tinan mo nga ngayon yung yung report, yung balita, yung antagal mag-reply. Naka-chat GPT pala. Ayun! Sino yun? Si I forgot yung name niya, basta siya yung may-ari ng Wawaw Construction Company na controversial dahil isa rin sa na-awardan na contractor ng flood control na hindi natapos. So, ang tagal niya mag-reply ng ChatGPT. Naka-chat GPT pala siya. Nagpa-prompt pa pala sa cellphone. Oo nga eh. Ang tagal mo sumagot. Nakita ko yun. So, ayun nga, nung COVID era, nagkaroon na ng mga AI models. So, meron tayong generative AI, meron tayong very technical na to. LLM, large language model. Basically, nagkaroon na siya ng iba-ibang model based on different uses. And during COVID era, where most of the world shut down dahil nga natigil yung mga trabaho. So, na-renew yung interest sa artificial intelligence and na-develop yung GPT. So, I think 2020s to, hindi pa ChatGPT. So, they call it GPT by OpenAI. So, OpenAI is the one that handles or that what they call this, maintains ChatGPT. So, si OpenAI yon. So, nirelease nila yung GPT-3 na language model na sumikat dahil it's very smart. Type mo lang doon yung mga kailangan mo, ibibigay niya na isang buong paragraph, ganun. Hindi siya katulad ni chatbot noon or ni SimSimi na ibibigay sa'yo ay isang sentence lang, ganun. Si ChatGPT ang laki na ibibigay sa'yo. So, it also learns from the user input. But what made it a breakthrough was that GPT-3 was able to source data from the internet. So, kumukuha na siya ng data sa internet. Unlike the previous chatbots na nabanggit ko. So, kumukuha na siya sa mga Google, sa mga websites na existing. But, the limitation of the GPT was that outdated yung data niya. So, nung nirelease yung GPT, yung nakuha niya lang na data is up to kung kailan siya dinevelop. So, I think 2021, 2022. So, yung data niya hanggang 2022 lang. So, pag tinanong mo siya ng current events, hindi niya makukuha yon kasi hanggang 2022 lang yung alam niya. So, that's for GPT-3. So, it's called a generative model. So, it's what is generative AI? From the word itself, generate. Nagge-generate na siya. Prompt na lang ipabasok mo, nagge-generate na siya. Codes nga, yung mga codes sa programming, kaya niya nang i-generate. Image, kaya nang mag-generate, di ba? And 2024, 2025, and so on, nagkaroon na tayo ng Meta AI.
Di ba? Si Facebook, si Meta AI. Ilagay na rin siya ng mga AI. Oo, nagkaroon na chat na, pwede ka na magtanong ng AI, di mo na kailangan mag-Google eh. Si Meta AI na. Kapag ako, walang data, din kailangan ko sa school Meta AI. kay Meta. Pero Di pag mo may load magaling. kay CC. Ganun ako. Mas accurate si CC. Yun kasi picturean mo lang eh. Kay Meta AI talaga? kasi sometimes bawal ka mag-send ng picture. Oo, Like, very chat lang talaga. text lang talaga. Pero nakakapag-generate siya ng picture eh. Oo. Pag nag-ask ka. Oo, yun yung creepy kay Meta AI. Eventually nagkaroon na ng ganun, Diyos ko. Nagkaroon si Twitter ng Grok, 'di ba? Ay, ba yung bago? Twitter. Ewan ko, parang meron din ata sa Twitter. Kanya si Grok. Ayun. Grok. So si Grok, pwede mo siyang kausapin, pero AI siya. So para siyang i-mention mo, kung halimbawa nagtitweet ka, i-mention mo si Grok. Tapos pwede mo siyang tanungin. Pwede mo rin siya pang fact check. Kung halimbawa, gusto mo magtanong kung tama ba yung information na pinost niya. So tanungin mo si Grok. Ano? So, actually, these AIs, from what I know, they also get some of their data from the data that was sourced by OpenAI, si GPT. So parang GPT, then Meta AI, Grok, ano pa yung mga yung mga CC, lahat yan kay OpenAI nanggagaling. So parang yung data nila galing doon. Ano pa yan, si Google meron din, Gemini. Oh, yeah. Diba? Umaano siya sa akin. Naalala ko yung Google, ang pangalan ng AI nila Bard. Huh? Oo, Bard yung pangalan nung Bard? bagong labas. Noon? Bard yung pangalan, si BARD. Hi, Bard. Si Google Bard. Tapos naging Gemini. So, yun yung AI nila ngayon. Aside from that, aside from yung GPT, ChatGPT, and the like, na kumbaga magtatanong ka ng ng ano mo, ng magtatanong ka ng question mo, maggagawa ng assignment mo. There's also AI na dinidevelop ng mga companies for different reasons. So, number one, ito medyo i-tackle ko to sa business. Ito yung nakakatakot nowadays. Kasi, tech companies, large tech companies, especially Microsoft, Apple, IBM, Amazon, Meta, are starting to develop artificial intelligence system that are meant to replace the human employees. So, ang intention niya ay palitan yung mga working na tao. Ito yung nakakatakot. More on, for me, mas na-apektuhan yung mga ibang, like, more on teachers din. Like, pwedeng tanggalin na yung mga teachers kasi meron ng mga AI. Pwede, kasi mas madali na ngayon yung AI. Yeah, kaya meron akong isang teacher, nalalaman, pinipicturan niya rin, tapos nalalaman niya kung galing AI. May gano'n na rin app, like, pinipicturan niya. Naalala ko merong merong website or app yata na to check kung AI generated AI ba. or yung tao ba gumawa. Pero hindi daw yun accurate kasi kahit mismo 100% gawa ng tao, nadidetect siya as AI generated. Yan sabi nila. May nabasa kasi ako nun na ang sobrang galing nung pakagawa niya na nagmukha siyang AI at na-detect siya as AI generated kahit galing mismo sa utak ng tao. Kawawa naman yung tao na yun. Yun, oo nga. So mapapagbintangan pa yung estudyante na Pero isa talaga sa against ng mga AI na yan, ng mga app, mga teachers. Kasi cheating siya eh. Kung iba kasi ginagamit nila is for cheating, like tamad na or what, ganun. Well, oo, isa sa mga meron ako noon, classmate, na ang lakas ng loob niya, nag-chat GPT mismo sa test namin. Talaga? Paano? Wait lang. Sa school mismo to? Oo. Nagdala ng cellphone? Nagdala ng cellphone. Putang ina. No, more on kasi nagdadala kami ng cellphone.
Pero hindi namin na alam na meron din pala naggagan. Like, nag-AI. Like, ngayon, yung pinapasukan ko ngayon na school. Like, may katabi ako na kahit nasa likuran namin teacher namin, nag-AI siya, wala siyang pake. Ang inang yan. Puking ina mo, Paldo! Paldo na naman! Siguro pumaldo sa exam. Kasi nag-chat GPT mo tayo nag-chat GPT. Ang ina. Well, hindi ko na naabutan yung mga chat GPT AI eh. Kasi, yung time namin talagang research talaga eh. Well, may computers naman, pero like, Di talaga kasikat yung mga ganun. wala talaga. So, pag mag-e-exam ka, ang kodigo namin noon, well, wag niyong gagayahin. Ang kodigo namin noon, nakasulat sa papel. So, halimbawa, yung history, nakasulat yung mga dates. Formula sa math, gano'n, nakasulat siya sa papel. Gano'n ang cheating namin noon. Naalala ko, kami naman ng kaibigan, kasi Trajano. Oo. Ayan, Trajano. Meron part na, kami, ABC sa kamay. Nag-design language kami. Oo, ginagawa pa rin pala yun. Oh. Tapos, isang teacher. So, meron kasi kami pag ganito, A, B, C. Tapos, gumanon siya. Ibig sabihin, ayun yung B yun. No. Tapos, pag-pack niya sa akin, nakita kami ng teacher. Tapos sabi sa akin, para hindi ka pack yung Trajano, kunin mo yung basura sa tabi mo. Kapag mabuti hindi kami nahuli, akala niya pinapack yun. Ay pala, sagot pala yun. Ang inang yan. Lagi sa akin si Trajano, nakaturo sa basurahan. So, ayun, tapon na ganun. Tapos, nasa baba namin yung basurahan, tapos di ko dinadampot. Akala teacher ko, pinapack yun kasi kunin ko daw yung basura. Ayun pala yung sagot pala yun. Ay, pero yung mga teachers din, alam mo yung mga teachers din, sa totoo lang ha, dumaan din sila dyan, alam nila yan. Yung cheating. Ano yan? Ano yung pahawak ang buhok? May Alam nila yan. sa tenga. Maniwala kayo sa akin. Alam na mga teachers nyo yung mga galawan yung yan. Yung pinagdaanan nyo, pinagdaanan na namin yan. Ito nakikinig si Trajano. Ano tao ba? Ay, si Michi. Nakaano ba siya? Sa FB? Yeah. Ayan, hello. Pwede siya mag-comment sa live para mabasa natin. Mag-comment. Ano yan? Alam ng mga teachers ninyo kung ano yung galawan ninyo. Yung mga cheating na yan, pagdaanan na nila yan. Maniwala ka. Nag-cheat din sila nung panahon nila, nung student pa lang sila. Kaya, akala ninyo, hindi alam ng mga teacher. Alam nila yan, pinapalampas lang kayo. Ganito kasi yan ha. Ito yung tumatakbo sa utak ng mga teacher. Lalo na yung mga batang teacher ha. Yung mga nasa 20s, 30s ha. Oo, yung mga bago pa lang. Not really bago, but yung mga, konti pa lang yung years of experience. Not really yung mga matatanda na ha. Alam nilang nag-cheat kayo. Pero, dededmahin lang kayo niyan. Huwag lang kayong magpahalata at magpahuli. Kumbaga, wag naman masyadong halata. Okay lang yung kamot-kamot, yung mga ganyan-ganyan, alam nila yan. May iba, sometimes pag nagkichat kami ni Trajano, ang lakas like, letter B. Nandiyan na yung teacher sa likod namin. Papalampasin lang. Lalo na kung alam naman ng teacher na good student ka, papalampasin lang nila yan. Oo. Legit Magmabait yan. ka lang. Pag magmabait ka lang. Wag naman magkichat talaga na chat GPT dun sa Wag naman yun. classroom. Grabe naman. Meron kasi kaming naging classmate na, as in, alam namin, sorry to say, pero alam namin na para siyang bobo, ganun. Bobo. Oo, bobo. Oh, bobo. Tapos, biglaan siya tumaas. Like, biglaan. Nag-chat GPT pala. Biglang tumaas yung grades. Ay, yung niya, sa test. So, ibig sabihin, sa mga past test niya, bagsak siya. Tapos biglaan tumaas. Oh. Like, hindi man lang ginawang mali. Ako nga, pag nag-chat GPT ako, TC, Lagyan mo naman ng mali, oo. Parang italaga mo naman ng mali, kasi obvious na obvious. Totoo. Siyempre, dapat alam mo, halimbawa, alam mo na yung average score mo sa exam mo ay out of 100, ang mga nakuha mo lang is mga 80. Then, i-maintain mo kahit mag-chat GPT ka, basta 80, gano'n na, huwag ka tumaas. Diba? Siguro, sa mga test ko, Hoy, ano daw? pinakamataas ko lang siguro
nung nak-40. Kasi never ako noon. Na ano? Kunyari like 50 to 1 to 50. Kasi minsan 40. 40, oo. Yeah. Yung So, tatay ko. So, like 10 lang yung mali, ganon. O, di ba? I think that's okay. Pero yung Diyos ko naman yung halos perfect mo na isa lang yung mali mo, tapos alam mo naman sa sarili mo na hindi ka nakakaabot ng ganong score. Tay naman! Di ba? Awa na lang! ママもアクション Tapos ayun, so ayun nga, yung mga teacher ninyo, alam nila na nag-cheat kayo, magpakabait lang kayo, at silang bahala sa'yo. Ano lang yan? Hindi naman kailangan sumipsip, but rather, wag ka naman magpahalata. Diyos ko kung ma'am, ako na po dyan. Ako nagbubuhat, ma'am. mga ganun. Diba? Saka wag naman yung Diyos ko harap-harapan nagse-cellphone, wag naman ganun. Tago nyo naman, awa na lang. May kwento muna ako sa'yo. Kasi, Ano yan? Sige. nung grade 8 ako, Ah. ay, nasabi ko ba sa'yo, yung grade Hindi 8 pa, ako hindi na, like, president ako noon. Mhm. Tapos, pinagalitan pinagbawal na talaga legit. Like, pinagbawal ng DepEd na magdala ng cellphone. Totoo ba? Oo, pinagbawal na talaga as in. Like, Sa lahat ng schools to. oo. Then, so, nadami yung school din namin, siyempre. Mm-mm. Then, ako naman, president ako. For me, concerned ako sa mga classmate ko na walang contact sa pamilya pag uuwi mag-isa. Mm. For me, para sa akin, kaya sinabi ko na magdala ng cellphone at wag sabihin sa teacher. Oo. At wag niyo ilalabas. Ay, Okay. ayun yung paka ano ko. Ay, parang natatanda ko yung kwentong yan. Tapos, meron like, tawag ito, may isa kaming classmate na nakisnitch. Like, kasama sa GC namin. Kung narinig mo to, JM. Hoy! Ay, ina mo. JM talaga yung pangalan. JM, oo. Pangalan pa lang. JAYEM. JM. Parang yung coser si JM. JM season. Yan, JM. Ah. Tapos, ginawa niya, nag-snitch siya. Then, paggising ko ng umaga, gulat ako, puro chat sa akin mga classmate ko, lalagot ka. Tapos nakita yung mga chat na ibang kong classmate, may nagsabi na ilagay natin sa pukin natin yung cellphone para di makita. Galit na galit. Ganun. Tapos, meron pa, ilagay sa suso, ganun, ganyan, as in. Tapos, Sa bra. oo, like, ganun. Tapos, sabi ko kasi nun, pag meron kasi mga teacher na nagpapalabas ng cellphone para i-research or pipicturean yung para, kunyari, TV, tapos malayo, hindi kita, ganun. Papalabas. Sabi ko, wag niyo ilabas cellphone nyo. Ganito pa yung pagkasabi ko, parang ang sama pa. Like, sabi ko, wag niyo ilabas yung cellphone nyo. Kapag kailangan nila, wag niyo ilabas, gumagano'n ako. Sabi natin, ma'am, wala po kami Cellphone. Parang ganun. Parang, so, yung dating sa akin, ng teacher sa akin, parang ang sama ng pagkaano ko. Tapos yun, na-snitch kaming lahat. Na meron kaming classmate na bida-bida. Ayun, natanggal ako bilang president. Natanggal ka dahil sinabi mo wag ilabas yung cellphone. At magdala ng cellphone kahit na bawal. So yun yung naging trigger, yung magdala ng cellphone kasi nga bawal. Concern lang naman ako sa mga classmate ko nun. Actually, totoo naman Like, kasi may iba kasi na like hindi sinusundo at kaya may iba naman sinusundo at kailangan mag-chat. Paano kung kunyari may nangyari sa anak nila? Oo. Totoo. At ako naman din nagsabi na wag ilabas. Siyempre wag niyo ilabas. Sino ba kayo? Ganun. Bobo mo naman kapag nilabas mo nilabas, yung oo, kasi bawal nga kahit pinadala ko na lang nga sa inyo. Oo, bobo mo pag nilabas mo yung At for sure naman, di lang naman kami yung section na may nagdala ng cellphone. May nagdala rin naman. Oo. Huwag na tayo magpaka-ipokrito. Pag sinabing huwag magdala ng cellphone, may magdadala ng cellphone dyan. Diba? Pero wag niyong gawin. Wag niyong gawin yung ginawa ko. Kasi bad yun. Oo, Kasi wag naman. Tinaway ko yung rules. Oo. Pero para naman sa mga teacher, be considerate naman. Alam niyo naman na ang cellphone ngayon, very reliant na yung mundo sa cellphone.
So, payagan nyo na mag-cellphone yung mga bata. Huwag Pero- lang ilabas pag Oo. may klase. Pero sa, just to give you an idea, sa pag nag-work na kasi, bawal na talaga ang cellphone. legit. Sa ate ko. Di ba? sa call center, bawal. yes. Ako. Specifically sa call center. Like, nasa locker yung Yeah. mga cellphone nila. Even sa banks, bawal ang cellphone talaga. Bangko. Bangko, sa mga bangko. Bawal Di talaga ba ang cellphone. country yan? So, bawal din yung bawal yung sa country na yun na Alin? bangko. Wala. Bangkok kasi, bangkok. Ayun ako. Grabe na. Panalo. You are a great singer! 99! Magbibideo kay kamukas. Oo nga excited na ako. Maririnig mo na naman yan. So, ayan, yung mga teachers, be considerate naman pagdating sa cellphone. Saka, Hindi ka ba natatakot sa AI sometimes na kasi meron kasing mga AI na dinidetect yung mukha mo, yung voice mo, ganun. Like, may iba kasi na pwede siyang gamitin, like, Uy, si Florence. Hi, Florence. pwede siyang gawin masama. Like, sa mga ginagamit yung like, kailangan i-detect yung Yun. mukha, sa voice. Yan, okay. We'll tackle about that later on. So, yun mga cons ng AI. So, wait, balikan natin yung tungkol sa work. So, AI. Lagyan nga natin yung video para makita tayo ni Florence. Wait lang. Asan yung virtual camera? mag-adjust sa akin. Wow! Hello po. Ito si Florence, Hello. Nag-harumasa. Di ba tama harumasa yan? Yes po, pang CCTV. Yes! Wait lang, patatay ka. Ayan, para makita tayo. Tuloy, galing pa akong dyan. Para sa'yo. Nakakon ka, ha? Hindi na naka-ask ng question mo. Oo, Nakapasok go pa lang. lang. Oh, ikaw Florence, ito ha, ang pinag-uusapan pa lang namin is AI when it comes to work and school. Ano ang masasabi mo? Nag-aaral ka, di ba? Yes, nag-aaral pa ako. Gumagamit ka ng AI, malamang nag-chat GPT ka. Yes, of course. Oh, di ba? Huwag na tayo magpaka-hypocrite, lahat kayo nag-chat GPT. Uy, hindi chat GPT sa akin, sis. Sisi, wala, basta AI pa rin. Pero, I'll say, let me, I know it's not off topic, it's the same topic pala. And it is, rankings ng mga AI. So, Perplexity AI, it's the best. Parang yung on top of ChatGPT. Then, second of Perplexity AI, we have ChatGPT. Then, the rest are CC, then the shittier one are the metas. Ano daw? The metas and Grok, they are not that useful and informative, but they do fact check naman. So, going back, in academic field, our research this 4th year is about AI integration and how it was being put in social work practice since it is my course. And yeah, Ano course mo? Pero social work ko. Social work. Ang laki ng ang So laki like ng yung DSWD graph ng ganun? AI. Yes, exactly. Pag public, pero pag in private, NGOs, mga local government units, gano'n lang. Then, yeah. So, while researching, ang dami naming na-realize and we are corrected with a lot of profs, PhDs, and yeah, the doctors in education. Ang daming nag-critic sa amin about how AI works, gano'n. Kasi we rely on the same, in the same manner, AI pa din. Yan lang yung funny. And yeah, we can deny that we use AI. And this generation is indeed somewhat reliant to the digital. Ay, oo. Yeah, digital era nga, di ba? Totoo. Ito pansin ko to sa mga generation ngayon. Nagre-rely sa AI, hindi na nagre-research. Sorry. Sorry. Awa na lang, oy. Oo na lang talaga. Sino yung tumatawag? Alam mo sino tumatawag? Si Tianchi. Si Tanshi. Yeah. Wait lang, try ko nga kung Alam ko pag tumatawag. Hey Jen! Naka-on air ka sa Mama Mo Talk Show. Ay, sorry. May tanong ako. Ano yon? Ano? Nakakausap pa ba si Zenzen? Hindi na.
Kasi gusto ko sana i-rent yung linyang cost niya, pati yung styled wing. Gagamitin ko sana for Cosmania Day 2. Wow. Sige. Actually, si Justin yata ang makakapag communicate kay Zenzen kasi siya yung malapit eh. Kasi, pero ikaw yung close rin ni Zenzen eh. Di na ako nakakausap sa kanya. Pero try ko ha, kasi nagkausap kami sa TikTok. Try ko siyang i-chat. Sige. Cosmania October 3, ay ano ba? 5? 3 to 5. Oh, pero gagamitin mo siya last day. Day 2 siguro. Okay, so October 4 yon. Oo. Yun. So, kasali ka sa Mama Mo Talk Show. Hello. Ano ako? Hindi pwede. May iba akong ganap ngayon. Ay, nasa ka ngayon? Yung alam mo na. Okay. So, yun. Nagre-review din ata siya. Pero Ha? See you na lang. Nagre-review din siya. Sige. Bukas. Ay, sige. See you bukas. Pumunta ka ba bukas? Oo. Normie mode Okay. lang. Wala akong cost. Sige, see you bukas. Bye-bye. Ako rin, hindi ako sure kung ako. Mag-cost. Hindi ako sure kung makakapag-cost ako ng kay Zoe. Kukos ko si Zoe bukas. Kaso, nakaninang pa yung cost. May shoot ka ba? May shoot ako, kaso maaga. Parang, ang hirap. Sabi ko sa'yo, yung kay Cha na lang hiramin mo. Sige, ano oras ba kayo pupunta doon? Maaga kami pupunta. Like, what time mo kailangan? Siguro pag nandun na ako. Hindi, mga what time yun? Kasi balak namin, maaga talaga. Like, mga 10 o'clock, mga ganun. Sige, pagpunta niyo doon na lang ako magbibihis at magbimakeup. Okay, sige. Sabihan ko na lang siya. Andito siya eh. Nagkakram. Ayan. Okay, sige. Basta makontak niyo si Zen, okay? Sige. Sa kuswing niya. Noted. Sige. Paalam. Bye-bye. At nagbabalik ang Mama Mo Talk. Nakasama pa si Tianji sa Tumatawag kasi siya sa messenger. Yeah. Ayan. Yung harumasa mo sa con ba yan? O may shoot ka? Yeah, kanina. Anong con yun? Kanina. Yung sa Jensan? Sa sa Jansen yung guest cosplayers are Roxanne and Zach. Anong pangalan ng con yun? Toy Fest Jansen. Toy Cosplay Fest. Rumble 2. Di ba taga Davao ka? Yes po. Currently, nasa biyahe pa ako. Gano'ng kalayo yun, Davao to Jensan? 4 hours. Diyos ko, medyo malapit lang, 4 hours. Parang nagtarlak lang tayo, no? Diba? Yeah. Parang tarlak lang tayo. From Naik, Cavite to Tarlac. Parang biyahe lang. Nag-flying car din ba siya? Flying Kasi ka. hapon AI tayo na siya. From bahay ko, Naik, Cavite up to Quezon City. Parang ganon din yung biyahe. Or siguro Bulacan, ganon. December. Ano ba? Okay. Bus lang siya yung Yeah. SM ba yung venue? Yeah, SM. Yeah, medyo strict. Nice. Nag-photoshoot kami doon. Ang taray, Ewan Diyos ko ko. lang talaga. Nagharumasa siya. Si Maki din kasi nagharumasa kanina eh. Sa tawag niyan, ano pangalan ng Cosblitz yan? Blitz yung guest si Safi. Yeah, oo, yun. So, yun, pupunta kami doon bukas. Ayala Manila. Mag-sun ka na. Magano? Sun. Bakit? Para makakos ka. Wala ako sa mood mag-cos bukas eh. I'll think about it. Nakamas ka naman. Nahihirapan kasi akong Kaya parang 1 year ka na kaya to sa post. Isa ka na lang makos. Pag-isipan ko. Tingnan pa. Pag-isipan pa. So, going back. So, ikaw social work. Eto ha, social work ka. Alam mo yung isang gamit ng AI sa'yo is data. Yes. Sa totoo lang. Data. So, dito kasi, kasi, ewan ko lang ha, pero in my, what do you call this, in my, observation, pag yung nasa social work field, you are very heavily reliant on data, numbers.
trends, 'di ba? Yes. Oh. So yung Yes. AI, that's how you use it. Yun yung use mo ng AI sa pagdating sa data. Yes. Diba? Trends, Partly, yes. partly. Kasi And yung sa social work, it has to be evidence-based, friends-based, Yes. experience-based, and Mhm. it can be case study or real-life situation from the clients. It can be from work, exactly. diverse sector of the Philippines, yung ganon. Exactly. Kada kibot mo, data. Hindi pwedeng basta-basta ka gagalaw, basta-basta ka magde-decide na hindi back up ng data. Kasi pera, minsan kasi pera kasi ang pera at oras ang nakalaan dito. So you really need to calculate your action. Halimbawa, ito i-relate ko to sa halimbawa McDo. And how AI helps McDo when it comes to data. So sa McDonald's, halimbawa, ako yung franchise holder ng McDonald's. Ako si Golden Arches Corporation. I need the data on which branches are performing well and which menu are performing well para alam ko kung ano yung tatanggalin ko sa menu, alin yung idadagdag ko. 'Di ba? With AI, in just seconds, meron ka ng data nun. 'Di ba? Yun yung use ng AI sa corporate world, data. And that's that's one of the pros of AI sa pagwo-work. Ngayon kasi, ano yung cons pagdating sa trabaho ng AI? Yung mga Can be inaccuracy. that's one, inaccuracy. So, hindi tayo pwedeng maging heavily reliant sa AI kasi pwedeng meron kasi tinatawag tayong decision bias when it comes to AI. And that's, hindi siya sinasadya. So, what do I mean decision bias? So, if you keep feeding the AI with this kind of information, halimbawa, McDo, finifeed ko yung information na puro chicken fillet lang yung nilalagay ko. So, the AI will provide more information and present data na naka-lean towards chicken fillet. 'Di ba? Kasi yung crispy chicken McDo, hindi na siya lalabas sa data kasi hindi yun yung sinesearch mo. So that's one disadvantage. Parang sa Shopee. Oo, 'di ba? Parang sa Shopee pag Actually, nag-search ka. Pag-trained yung AI pag-trained yung current AI sa 2025 and the result shows that in 2025 malakas yung sales ng mga bagong drinks nila, yung Flamara, yung mga flavored drinks. Tapos Signatado. ipara pa nila ng trends ngayon na Encantadia. Like, wow, very amazing collaboration. Kaya yun, sumikat yung ang dali lang sumikat at dali lang yung sales nila dahil sa research at of course data. Yeah, oo. Very reliant sa data kasi yung mga companies eh. So, Kaya pala yung yung photocards nila is AI lang. totoo ba? AI Hindi lang. ba yun? Eh kung sino to? Sa Flamara ba to? Parang hindi. Hindi ko, Ba't Americana? ay, wait lang. Andito pala. Di ba? O nga, no? Or baka naman heavily edited siya. Like, Baka heavily edited. Iba talaga. Ayan, o. Pakita ko sa kahon. Ito yung sinasabi niya. Mukha daw siyang AI. Baka nga. Kasi kahit yung yung Adamus mukhang Amerikano, hindi siya mukhang Filipino. Hindi Pilipino. Hindi ko pa nakita yung Hindi ko pa talaga napansin yan kung hindi mo pinoint out. So, ayan nga, that's the problem with AI pagdating sa trabaho. Yung mga simple function na pinapatakbo ng mga tao ngayon, pwedeng mapalitan ng AI. Halimbawa, call center. Ngayon, kung may AI, yung mga tao hindi na kailangan tumawag. Chat na lang sila sa AI eh. Halimbawa, usual pag nag-call center ka, tatawag sila tungkol sa internet. Halimbawa, PLDT. Wala kaming internet, 1 month na. I-AI na lang nila.
Mas madami pang example na pwedeng ilagay. Oo, di ba? AI, oh. Wala akong internet. O, ilagay ko. Wala akong internet. 3 Yung araw na. Shopee din. Ha? Yung Shopee din, may auto-replies yung Shopee. Ay, AI oo. din yun eh. Oo, yung mga sellers, may mga chatbot na. Mm-mm. O, di ba? Ay, ngayon, controversy ngayon din yung sa mga voice actor sa Genshin Ay, na oo. papalitan na rin na gawin AI na lang para patuloy-tuloy yung boses nila. Yeah, okay, sige. We'll talk about that. So, yung yung sa work, that's one. Halimbawa, papalitan yung mga basic functions. And ito yung magandang example na mas makaka-relate yung karamihan. Yung voice actors. Ayun, ito, sabi mo. So, yung mga voice actors kasi, nakuha na yung boses nila eh. Like, kailangan kabisaduhin ng AI na lang. Oo. That's how creepy it is. So, nakukuha na yung boses, yung voice data nila, tapos, i-reuse na lang siya para magamit sa mga games. Ganon. And they don't have to pay the voice actors anymore. Or kung babayaran man nila, one time na lang. So, ngayon, yung mga voice actors, nag-protest, di ba? So, kung hindi kayo familiar, nagkaroon ng actors strike. SAG, ano yun? SAG, AFTRA. Naalala ko nila yung yung voice actor noon ni Paimon. Oo, yun siya nalang yata yung naririnig mo, di ba? Ngayon, iba na voice actor na Paimon na. Talaga? Iba na. Ay, hindi ko napansin. Pinalitan eh. Hindi ko kasi masyadong binasa kung ano yung mga nangyayari sa VAs ng Genshin Impact. But this one is impacting the English voice actors. Oh, yeah. voice actor. What's funny about Paimon's VA, there is almost 3 VAs na dumaan sa kanya. Ano? Ano yan? Almost 3 VA na yung dumaan kay Paimon. Talaga ba? Yeah. So, after nung strike, The CBT, from the CBT to gameplay, Ah! din yung strike. so iba pa yung VA nila nung CBT pa. Yeah. Oh, At okay. maririnig mo naman sa dating Genshin din. Sorry, Japanese Mas- kasi yung VA. Oo nga kasi Japanese kasi yung Kaya hindi ko mo eh. napapansin. English ako dito. English? Lahat ng gacha games ko naka-English. Naka-English yung sa akin, kaya doon mo mapapansin. Mapapansin mo siya. Kasi noon mas malaki boses ni Paimon noon. Tapos hanggang sa patay na papalit ng paliit. Okay, so hindi ko alam kasi hindi. Paliit, then Ngayon parang mas ang tawag better ng ngayon. paliit, then mas annoying yun. Pero ngayon, much better na. Mas better sa Hindi na ngayon. siya annoying. Yung Hindi last katulad- VA ni Paimon, it's so annoying. Ang annoying, like sobrang ganun. Ewan kasi Japanese VA Oo na nga eh. inaano. Gusto mo marinig ko Japanese voice nila eh. Oo, kasi familiar sa akin yung mga voice actors eh. Japanese. Si Paimon, ang voice actor ni Paimon si yung si Kaguya-sama. Si Kaguya. Alam mo yung anime na yun? At good thing din kasi sa Japanese voice actor, hindi sila nawawala sometimes. Like, sa mga event, hindi sila, muted. Sa, kasi English kasi, muted sila. Kasi Pero nga, wala na yung mga voice actor, tinatanggalan nila. Pero I don't know kung what's their stand about possible na replacement ng AI voice actors. Diba, sa mga Japanese voice actors. For me, hindi ko gusto. Kasi parang walang emotion, feeling Pero, ko. oo. Siguro, that's one way. Kasi mahirap palitan. Ang hirap nung walang emotion, like, parang si Siri. Parang ganun. Oo, ang bland, di ba? Siguro that's one reason kung bakit hindi sila masyadong bothered. Kasi, mahirap palitan yung Japanese voice actors. May emotion sila eh. May certain stress and accent yung boses nila eh. So, hindi siya marereplicate. Tapos yung mismong language, mahirap yun. Yung Nihongo, hirap kaya nun. Very naturally from them. Oo. Unlike English kasi, medyo mas simple yung English. So, that's why medyo mas madali siyang palitan. Diba? Kaya nga naaano pa rin ako eh. Sa mga ibang monster character na buhay pa rin yung voice actor. Oh, Kahit ang tagalan nila. Oo, yung wala na sila. Kasi parang last time meron ata kay Yula, yung nakarang events lang.
Yung meron pa. May Baka voice pa sa Yula. Na-recorded pa siguro noon nung bago pa umalis yung voice actor. Baka. Nakaroon events lang siya eh. 'Di ba? So, yan yung nakakatakot sa AI when it comes to work. Kasi mapapalitan yung mga tao. Hindi lang to voice actors. Even yung mga actors na lumalabas sa films and TV series, nakakatakot kasi yung galaw nila, pwede nang i-replicate sa AI. May mga generative AI na. Pero something yung mukha na lang yung papalitan tapos nag-basketball yung teacher Diba? mo, ganun Yeah, ganyan. speaking of movie, they had a 2 million budget for an AI movie, then it's not that good. Ang pangit ng plot, it's a horror and thriller movie. Just ko, kung nakita ko lang and I can still find it, papakita ko sa inyo, then you're going to shock, talaga to your bones. Ang pangit eh. Just ko, ang dami kong gusto ma-comment doon, pero ang pangit talaga ng AI na movie na over $2 million yung gi-fund nila. Ay. Punta na 2 million yung fund? Wait lang, hindi ba ano yun? Snow White? Oo. Snow White ba yun? Kasi meron din kasi sa Snow White. Hindi yata yun. Grabe rin sa Snow Hindi, White. ano yun? Abstract na movie yun. Tapos, deep yung meaning, then abstract. Tapos, puro AI yung scenes, The entire movie was made Yeah, through yeah. AI. Yung sa Oh my ano. God. Yeah, and it is developed now. Tapos, nagkaroon na ng thriller. Putang ina, thriller pa lang ang pangit na. Oh my God. Pero, alam mo, speaking of that, meron tong sumikat nung mga nakaraang buwan. Alam mo yung, VEO, ng Google. Alam nyo to, Yeah. di ba? Video that can generate videos through prompts. Yes, di ba yung sumikat sa mga TikTok, yung si Lola, Oo. Oo, yun. yun, Oo. yung, AI na. yung nasa eroplano, AI lang yun. Pero Diyos ko, napaka-realist, Totoo, almost. grabe yung mukha. Yeah, Like, totoo really. The talaga. details, hindi siya, talagang halatang, Totoo yung mukha. alam mo, nagkaroon pa nga ng problema. Tapos yung boses din, yung boses, parang yung emotion yung Oo, boses may niya. emotion eh. Ang consistent yung boses eh. Oo, may emotion Kasi siya. every clips, same yung boses niya. Tapos, every content, then yun pa rin yung boses niya. Anong klaseng prompt to? 'Di ba? Ang galing. Pero hindi siya 100% accurate kasi minsan yung pronunciation nila mali-mali. Yeah. 'Di ba? And then nagkaroon pa to ng problema yung video na yan. Kasi ito ha. I'm sorry Florence. I know you're from Davao and most of your kababayans have, the political stance is, you know what I'm saying. Diba? So, when former President Duterte was jailed, diba? There was a call from the supporters na ibalik si President Duterte, former President Rodrigo Duterte sa Pilipinas, diba? Which is currently detained sa The Hague, Netherlands. Merong gumawa ng AI interviewing a certain student kuno na they are against former President Duterte na i-detain ng ICC. Tapos ang pinapalabas doon sa AI na yun is kaming mga estudyante, matatalino kami at alam namin na hindi talaga pwede o bawal talaga na ikulong si former President Duterte. Sinerto ni Bato de la Rosa thinking na tunay na interview ito. Gag. Kasi sobrang realistic nung video eh. At kumalat siya, nag-boom siya. Gaya pa naman internet, isang pindot in lang his boom. defense, sabi niya na ang gusto niya lang i-pinpoint doon is yung message ng AI, hindi yung AI itself. Mas naniwala pa siya sa Pero- AI. Ako. Hindi pa rin, naniwala pa rin siya sa AI. Yun yung niya, then sinabi na lang niyo para pambawi. Oo, 'di ba Hindi pa siya parang nakabawi. nagbawi siya eh. 'Di ba? That's how creepy it is. Ito, bigyan pa kita ng isang example. Yung naririnig ninyo to sa TV, sa balita, deepfake na tinatawag. Deepfake. Ito yung pinapagalaw yung muka, katawan at boses ng tao. Tapos kunwari may sinasabi siya, pero hindi niya naman talaga sinabi. Halimbawa,
pwede ka nang gumawa ng porn gamit yung katawan, muka at boses nung isang tao. 'Di ba? And you can also make him or her say things na gusto mong ipasabi. Halimbawa, pwede mong i-generate na magsabi siya ng kasinungalingan. Halimbawa, ewan ko lang kung dumaan ito sa newsfeed or reels ninyo sa Facebook, but merong trading yata, yung mga trading na scam na ang ginawa nila, nag-generate sila ng AI ng 24 oras na si Mel Chanco at si Vicky Morales yung nagsasalita. So, parang kunwari, ini-endorse nila yung trading na yon. Kunwari, galing siya sa newscast ng 24 oras, na parang recorded siya sa 24 oras. It's so creepy kasi kopyang-kopya yung, alam mo yun, the graphics, the set, yung... Gagawin lang nila, pagalawin lang nila yung graphics ng bibig. Hindi, talagang buo. Parang hindi mo siya talaga mahalata kung hindi ka marunong tumingin. Hindi mo mahalata na AI generated yon. Napapasabi nila si Mel Chanco na ini-endorse nila na ito, magandang trading ito, ini-endorso ko to kasi dito kikita ka talaga, kailangan mo lang mag-invest ng ganitong halaga. Maniniwala ka kasi kilala mo si Mel Chanco. Grabe. That's so creepy. Di ba? Parang kung medyo aanga ka sa technology, hindi mo alam na peke yun. Di ba? So that's deep fake. Isa ito sa pangit na... Then about that, and marami rin ginagawa na ganyan. Then, mukha ng mga Bini, yung mga Bini members. Ano yan? Tapos binibate nila yung mga target audience nila, which is yung bata. Yan yung bata, naniniwala siya na kailangan share, i-react, mag-engage siya post para hindi daw mag-disband yung Bini. The fuck? Ang daming naniwala. Yeah, kasi target audience ng AI na generatives and deepfake is yung mga bata at yung matatanda na they are lacking knowledge about technology and AI in the 21st century. 'Di ba? It's another learning curve para sa mga tao talaga how to spot fake. Yung AI na fake sa totoo talagang totoong video, ganon. Nakakatakot. Kasi sa totoo lang that deep fake also help in some way na manalo yung ibang mga kandidato nung nakarang election. So, ginamit nila yung mga deepfake na yan. Ang daming naniwala. Nakakatakot. Kasi, you can use AI to manipulate or condition the minds of the people who are not technologically aware. Diba? So, another cons ng AI. Ito, yung ginagawa ngayon, yung nag-generate ng mga figurine. Ito, kasi ito, kaya ako na-topic to dahil yun yung trending ngayon. Yung nag-generate ng tawag na, yung figurine. So, upload mo lang yung picture mo, tapos meron ka ng figurine na yung gano'n. Ang nakakatakot doon, kasi you are feeding your image doon sa AI na yon. And it is stored somewhere. Nakastore yan somewhere. And ang nakakatakot nito, possible na magamit ito sa maling paraan. Magugulat ka na lang baka yung katawan mo nagamit na sa masamang paraan. Nagamit na sa scam. Pinanood ko pa talaga yung Alin yan? Yung kay Bato? Hindi. Yung kay yung sa mga American talaga. Ito yung yung sinasabi ko kanina. Isang maling gamit ng AI is that you are feeding it information. Ito, ginawa mo to yung nag-upload ka ng picture para mag-generate ka ng figurine. Now, you are feeding the information. Binibigay mo yung larawan mo, yung picture mo dun sa AI. Tapos, somewhere, nakasave yun.
pwede nilang magamit yan sa pang-scam. Pwede yun magamit sa pang-scam kasi i-generate nila yung AI, pwede nang pagalawin yung katawan mo eh. Ang nakakatakot dito kasi sobrang naging trending to, nag-hit sa mainstream, na ultimo mga bata nagagamit doon sa AI generation. And it can be used for illegal purposes. So, eto warning ko to sa lahat ng paggamit ng AI. As much as possible, do not put your face in it and do not put your personal information in any AI. Kasi it will be stored somewhere. Maa-access ito, possibly. Pag nahack ito, yung mga mukha ninyo, yung mga personal information ninyo, makukuha nila yan. Magagamit nila yan. Ito, halimbawa lang, nilagay mo yung pangalan mo, pwede silang mag-open ng bank account under sa pangalan mo at gamitin nila sa illegal business. Ha? Yung mukha mo, pwedeng gamitin niya na AI generator, for AI generator na halimbawa, nag-i-endorse ka ng isang produkto, 'di ba? Na scam. So without your knowledge. So yun yung nakakatakot. Now, yung mga matatanda at bata ngayon, sa totoo lang, mahirap naman talagang turuan kung Not gonna lie, si Mama Lola. Kapag nanonood siya na, ay, tinan mo yung damit, nag-iiba. Ganun. na-amaze siya. Na-amaze siya na nagiging, di ba, kunyari aso, nagiging tao. Tapos ganun. Nakaka-amaze siya. Alam mo, for fun. Nakaka-amaze siya. But, Di ba meron bago ngayon? alin? Yung pusa. Yung sa Hindi, yung mga pusa, yung mga istorya, tapos puros pusa. Ay, oo. lang. Yung may nilulutong, daga, ganun. Oo, mga ganun. Grabe, iba talaga. Isa pa yan sa nakakatakot ngayon. Yung AI, generative AI, ginagamit nila yan for content purposes and for monetization. So, click-click ka lang, prompt ka lang, nakikita ka na. Diba? Views yun eh. Yung katulad nun, yung pusa na may binibake na daga, mga ganon. Short video siya. Pero dahil sa dami ng views, kumikita na siya. Pero yung isa yun, naka doon, yung sumasayaw na pusa, yung dance. Mga biglaan na sa'yo sometimes. May mga ganun, di ba, edit? Yung edit na ganon. May pipicturean mo na, tapos mamaya gagalaw na. Pusa mo, nagalaw na sa video. Di ba, yung sa mga TikTok filters yun, di ba? Na mapapagalaw mo na siya. Di ba, nakakatakot. Sa loob ng TikTok, may mga AI na din, di ba? May mga artificial intelligence na din. So, ang responsibility natin bilang users or kasi hindi na natin maikakaila na papunta na tayo sa era na AI talaga yung magiging focus, artificial intelligence. Kasi, well, let's face it, yung mga companies, they will try their best to save money. Gagawin nila ang lahat para makatipid sila. Kasi syempre business yan eh, pera yan eh. And it's been happening all throughout the years na may mga job functions na nagiging obsolete siya, na tinatanggal para makatipid. Halimbawa, telephone operator. Back then, ang mga telephone operators noon, literal na nagkakabit sila ng mga wires para mag-connect yung call mo. But then, na-automate nila yon. Pag tumawag ka, automatic ko-connect na yung call mo sa tatawagan mo. Wala nang magsiswitch ng ganon. I-connect na mga wire. Ganon, literal na ganon. Ganon ang telephone noon. So, nawala yung job na yon. So, kawawa, ang daming nawalan ng trabaho noon eh. Kasi it was a big, what do you call this? It was a big work din. So, na-automate yun, nabawasan yung trabaho. But then again, they were retrained and redeployed to work on other stuff. So, ang nakakatakot kasi, may scarcity naman talaga pagdating sa job. Tapos yung kakarampot na nga lang na job opening, ma-automate pa ng AI. Kumusta na lang? So, kumusta yung magiging jobless in the future, di ba? Yung mga artists natin na nagdo-drawing,
eventually mapapalitan ng AI. AI. Nako. 'Di ba? Even yung eto ha, nakakatawa. Pag pumunta kayo sa PTEX, promise, Yung kanta. doon sa PTEX, ang doon sa PTEX, yung kanta doon, puro AI, promise. Pansin na pansin ko 'yon. Yung yung mga kanta doon sa sa PTEX, wala kang maririnig na kanta doon na na yung naririnig mo typically sa mga Spotify, sa mga Apple Music o kaya sa radyo. Talaga hindi mo alam kung saan galing yung mga kanta, pero pansin mong AI siya. Ako napapansin kong AI siya eh. Unang tapak ko pa lang sa PTEX na narinig ko yung music, sabi ko, AI to. Kasi hindi, unfamiliar siya, tapos basta yung boses niya is medyo halatang machine generated. So, yun nakakatakot. Kasi mapapalitan. Ang daming mawawalan ng trabaho sa AI na to. Isa ito sa mga nilalobby ng mga artists, actors, voice actors, professionals. It's a very controversial matter. AI versus the working people. Nandahil sa AI na yan, eventually mawawalan tayo ng trabaho. Nakakatakot. Kasi, wala na. Halimbawa, yung artists, magdodrawing, magpapadrawing ako, wala na. AI ko na lang. 'Di ba? Tapos, imbes na magbayad ka ng artist, magpa-prompt ka na lang sa AI. Nakakatakot. 'Di ba? Kasi mawawalan ng trabaho. Sayang din yun. Yung talent nila, hindi nila nakapakita. Oo, 'di ba? Sayang na yung talent. Yung talent, hindi nakuha na ng AI. O ba? At least, hindi yung daliri. Hindi yung daliri mo. Totoo. Diba? Mali-mali na yung Mali-mali. kinaprompt ng AI. Diba? Yeah. Pero ang nakakatakot kasi it's quickly evolving. At Sa meron totoo din, lang. meron din yung mag-drawing ka lang kahit pangit, as in. Oo, tapos Then, mapapaganda niya. Kapag picture mo, ang ganda. Totoo. Alam ko yon. Ang pangit kasi doon, sa totoo lang, ilang years lang yung pagitan, gumanda agad yung output ng AI. Legit. Pansinin mo yung mga AI noong 2023 sa AI na ginawa ng 2025. Almost realistic. Almost realistic na yung mga napoproduce ng... Kasi nag-i-improve yung technology eh. Technology. Technology. Sana ba yung Technology. 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 Pabuti pa sila. DIY lang ginagawa nila. Alin? Sila, di ba? Oo. Pag Yung mga nasa video, di ba? Na-connect lang. Technology. Technology. And sa totoo lang, AI still has a long way to go. Kasi marami pang job functions ang hindi ma-automate ng AI. Halimbawa, construction, hindi mo ma-AI yan. Uy, meron. Ay, hindi siya totally AI. Pero meron na ngayon yung 3D, yung parang gagawa ka ng 3D. Iba yun. Alam mo yun, pero alam mo ba yun? Yung, siguro, sabihin natin, 5 hours lang, makagawa ka na ng bahay. Pero yung mismong building ng bahay, building, hindi pwedeng yun, AI yun. Hindi mapapalitan ng AI yun. Yeah. Di ba? Pero, alam mo bakit yung mga companies ay very adamant. Sorry when I say adamant, bakit masyadong pushy yung mga companies na mag-adapt ng AI? Aside from para makatipid sila at makabawas ng mga workers, yung reason kung bakit gusto mag-AI ng mga companies is kapag nagkamali yung AI, hindi sila accountable. Meaning, halimbawa, nag-AI ako. Ako yung company. Ako si BDO. Nag-AI ako. Yung AI ko, nagkamali, nabawasan ng pera yung isang kliyente ko. Hindi liable yung BDO. So, nakaka-escape sa accountability yung mismong company. So, that's why they're very pushy about it. Legit.
Pero kung we can revise how yung batas natin na whoever is using the AI, kasi wala tayong batas na tungkol sa AI eh. If we can somehow amend the law na magkaroon ng accountability yung mga companies when regards to using AI, matatakot na sila mag-AI. Diba? Pag tao kasi madaling ma-rectify, madaling maayos eh, pag tao mismo yung nagkamali eh. Pero yung AI, ang hirap nun. So, yan. Ang dami nakakatakot na gamit ng AI. So, ano pa ba? Ano ba may mga nagagawa ng AI na... Well, yun. Isa kasi yung cheating. Mas madami yung mga bata ngayon na masyadong reliant sa AI. Pansin ko sa mga kabataan. Exam, chinachat GPT ninyo. Research, chinachat GPT ninyo. Noon nga pangit na nga yung nagka-copy-paste eh. Yun pa kayang nagchat GPT. So, as users of AI, kailangan meron tayong ethical standards. So, kailangan isaisip natin yung boundaries. Hanggang saan lang dapat yung magiging sakop ng AI. Ganon dapat yon. So, Parang andyan lang, dapat gagamitin mo lang siya kung gusto mo talaga matuto. Huwag mo siyang gamitin as masama. yeah, exactly. Yeah. Dapat ang AI help or to supplement. Not gonna lie, mas bet ko pa pag nagpapaturo ako sa'yo kay Ate Noah, ayan. Gusto kong mas bet ko na napapaturo kasi sa AI wala akong mag-gets like, ganun. Oo ba? Well, kasi naman, pag AI naman kasi, hindi ka makakaano. Hindi ka kung baga walang feedback. Walang magsasabi sa'yo na, ay, mali yung ginawa mo, gano'n. Minsan nga, tinuturo pa ng AI, mali eh. Oo, last time may nakaraan, may gagahapon na ata. Yung Wednesday. Oo. May iba doon ginamit ko is AI. Then, mali. O, diba? Na X. X siya. Ganun. Gulat din ako. Kaya mas pa rin na tao pa rin yung gumagawa. 'Di ba? So dapat kasi we sa mga companies, so kung meron man nakikinig sa ating mga owners ng companies, sana gawin ninyo na yung AI ay makatulong sa employees na mapadali yung trabaho nila. Hindi para palitan yung trabaho nila. 'Di ba? Halimbawa, voice actors. So, sana yung AI will be used to, halimbawa, pagandahin yung boses. Ganon lang. Pagandahin yung boses, i-alter ng konti. Hindi para palitan yung trabaho nila. Kawawa yung mga taong kailangan ng trabaho. Oo, diba? Diyos ko naman. Nabubuhay tayo na, nabubuhay tayo na kailangan natin ng pera. So, syempre, kailangan din natin ng trabaho. Alam sa Pilipinas, kung pinagawin sa Pilipinas, yan, corrupt na nga tayo. Ay nako, grabing corruption yan dito sa Pilipinas, Isko, yung flood control. Hi, Sara Diskaya. Pahingin naman ng isang sasakyan. Pahingin naman ng isang Rolls Royce dyan, tapos ng Payong. yung payong ni payong. Uso. O kaya ng Prius, ganun. Isko naman. So, ayan, that's it for the topic of AI. So, bottom line natin, okay lang gumamit ng AI. Sige, gamit kayo ng AI. But exercise precaution. And ito dapat, yung mga marurunong, halimbawa tayo na marunong sa AI, let's help the elderly how to spot fake from the real ones. Sa mga teachers naman, let's guide the students on how to use AI properly. Let's not encourage them, but guide them on what to do. Kung ano lang yung kung ano yung kailangan. Gulat kayo, figurines na rin sila. Diba? Magiging figurine ka nila Maging wala sa figurine na rin oras, kayo. diba? Oo. At dahil pumasok na si Nagi sa Discord, dito na po nagtatapos ang Mama Mo Talk Show. Tinapos 11 o'clock na, tapos na po yung show. Kakauwi ko lang. Nako, ate. Si Flores, nagsabi na.
Tapos na po, ate. Ito ang masasabi ko sa'yo. Sir, tapos na po. Tapos na po. Tapos na po yung programa, sir. Pero sige, one last, anong masasabi mo, Nagi, tungkol sa AI? For Nagi? Ako, I will admit, na gumagamit ako ng AI, pero not in a way na ito, take away from Oo, rinig namin. Yung boses mo nagka-cut. Mm-mm. Katunog mo na to. Nagiging katunog mo yan. Pare ko maglipat ng Naging boses mo to. AI. Ito hindi ako join sa Discord ng sa laptop. Sige, pero anong input mo with regards to AI? Lalo na yung nagte-trending ngayon na pinapalitan ng figurine. Ito. Geng. Kasi, ang ginagawa na AI is replacing digital art pagkakita siya sa figure. Kasi, let's say na yung figurine mo na yon, ginawa mo siya by AI. Tapos, bigla mo na gusto ko nga gumawa ng picture for myself. Tapos, sinend mo na figurine, is yung gawa ng AI. Ngayon, oo, nakapekto from a talented artist, 3D artist, from it's some diba? Kapag nakatag-sales doon, lahat ng special na doon nakuha mo. Alam mo yung nakakatawa dun sa yung nag-trending na yon, may naniningil. May naniningil para magpa-generate ng nung figurine emerald na yon. Isa rin ako sa isa ako sa munti ka na maniwala. Kasi ang totoo talaga. Oo nga. Ang angas. Kasi may nakita talaga kung ganun talaga. So, akala meron sa moods ko, meron nagpagawa siya. Nagulat ako. Yun pala AI, nagulat ako pag-angat ko. Puro AI na. Di ba? Oo, totoo. Hindi ko na nga sabi, then, abot ng ng business na pang-load doon. Classmate ko nga buong family niya ginawa niya figurines. Ano na? Classmate ko. Ano? Buong family niya ginawa niya figurines. Eto ba? Family picture. Buti nga talaga, walang taon. At saka, ang kasi dyan, at saka pag-ulan, parang kawawa. At kawawa, ang ultimate. Parang, it's searching for nag-spring nagpalit ng time na kawawa ang tao. Repeat, and about kasi hindi nga bare minimum yung gawa ng AI. It's what you want and what you want. Hindi talaga what AI na walang pwede. Kaya sabi ko tayo, ito naman sasabi. Pag tayo na-restrict sa FB Live, Gaga! Naka-FB Live to! Accept ka! Ska ka. Sorry. Ako, nagustuhan ko lang talaga sa AI yung Nakatulong. Remini. Nakatulong sa akin yung Remini. Yeah. Pag low quality phone mo, di ba? Like, ang laking tulong ng Remini for me.
Alam mo, hindi ko pa nagigets yan. Try ko nga gamitin sa phone. Kasi parang nung trinay ko siya sa phone, puro ads. Ano siya, wala lang, pampalinaw lang siya ng picture. Oo nga, alam ko. Pero sometimes kasi nagmumukhang sobrang sobrang AI sometimes ang mukha. Well, Kailangan mo ilaw pa konti yung nilalawang pa sa akin. na-try ko nga sa akin para mabago na talaga completely yung mukha ko. Kaya sometimes kapag grabe yung filter, naka-Reminay ka, no? Ganun. Pang-asar nila. Pupunta na ako. Ano? Pupunta na ako bukas. Pupunta ka? Oo. Wag na, huwag ka na pumunta. Ihulog kita sa Manila Bay. Gagawin ka daw, kasama ka daw sa figurine sa gagawin ni Ihulog kita doon sa dinadamping sa Manila Bay. Sarap. Sana naman. Ay, alam mo, tayo pa natin. Wala tayong kumuha. Malapit na din yun. Sige, press mo ko. Alam mo. Sige, ano oras na? 11:08 to. 11:09 PM na. So, yung mga nagkakraming dyan para sa Cosblitz bukas, saludo po. Isa na sinagi doon. Nagkakraming yata to. Pakyo ka rin. Ayan, maraming salamat sa pag-join, Florence. Maraming salamat, Nagi. Maraming salamat. Applause. Ayan. Bye-bye. Ayan. Maraming salamat sa pag-join. Kahit late ka na nag-join. Okay lang yun. Any last words? Ikaw. The card na bukas, pag makita niyo ako, huwag niyo ako tatanungin na card kasi baliw ako. Okay lang, di ka na namin tatanungin. I mean, for me... Ba't nilalabas mo yung titi mo? Oo, ba't mo nilalabas titi mo? I mean, wag lang abusuhin sa paggamit ng AI kasi nakakasama din. And katulad yun, sa deepfake ba? Yun? Oo. Nako, pwedeng maapektuhan yung buong mundo sa ganyan. 'Di ba kaya nga may sinasabi, lahat ng lahat ng sobra ay masama. So sa sobrang paggamit, distract na siya sa iba. And yun. Punta sobrang kayo kasali. Yung mga lola din, yung mga lolang naniniwala sa mga ibang video sa TikTok. Like sa mga AI, nako. Huwag kayo maniwala. Nako, mama lola. Oo, si mama lola mo, huwag maniniwala. Oo, nako, huwag kayo maniniwala sa mga taong nagiging ibon. Di ba yung mga yung mga figure na si Jesus Christ nagiging parang angel. Parang gano'n, may wala itong gano'n, nagtatransform. Anak, kung mahal mo talaga ako, Ayan. ilay mo to. Oo. Kung mahal mo ako, i-Gcash mo dito yung donasyon mo. Kung mahal mo ako, Ayan. So, sige, maraming salamat Nagi, Florence sa pagsama at sa mga nakinig dito sa Mama Mo Talk Show, episode 21. Oops! AI did it again. Oops! Ayan nga yung sunod ko. Oops! I did... Ano ba? Ayun, yun, meron ako. Si Britney Houston. Charot. Britney Houston. Charot lang. Maraming salamat po sa pag-join dito sa Mama Mo Talk Show episode 21. At abangan ulit next week. Tignan natin kung meron tayong next week. Basta abangan niyo yung next episode ng Mama Mo Talk Show. Dito lamang sa Doki Doki Radio. Mapapakinggan sa www.dokidokiradio.net at sa parte ng Nai Cavite sa 101.7 sa FM. Muli, ito po si Mama Fosty. Nagsasabing, walang kaibigan, walang pinsan-pinsan sa titing tinitigas. Charot lang. Ay, joke lang yun. ano ba sinabi mo? Ay, si Tomo. Ano ba yung Tomo? Tapos na yung show. Dumadating pagtapos na. Naglalaba ako. Ay, nagkalag. Anyway, tapos na. Magpe-prepare na kami para sa Cosblitz bukas. Kakain pa kami. Yung pastil naghihintay na sa baba. Gutom na kami.
Kaya muli, maraming salamat sa pakikinig. Tomo, kahit late ka na. Thank you, Flores. Thank you sa pag-join. Ang galing ng input mo. Galing ng harumasa mo. Tapos si Nagi na nagka-cram. So maraming salamat. Sana yung applause natin. Ayan. So ayan, maraming salamat sa pag-join. Maraming salamat sa mga nakinig dito sa Mama Mo Talk Show. Ang show na pag-uusapan kahit walang kwenta. Muli, ito po si Mama Fosty. At abangan next episode ng Mama Mo Talk Show. Dito lamang sa 101.7 Doki Doki Radio. Ang sarap! Mama mo talk show, ang di makinig, papaluin sa puwit. Kung ikaw ay may problema, makinig kay mama. Kung wala kang pera, makinig kay mama. Kung ikaw ay malungkot, makinig kay mama. Kung wala kang jowa, makinig kay mama. Isa kang chismosa, makinig kay mama. Kahit anong topic, walang palalampasin. Kada Sabado, Mama Mo Talk Show. Alas 9 ng gabi, Mama Mo Talk Show. Makinig online, Mama Mo Talk Show. O kaya sa FM, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. 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 Dito sa Doki Doki Radio, Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio, Talk Show. Mama Mo Talk Show. Di makinig, papaluin sa puwit. Sa puwit. Kung ikaw ay may problema, makinig kay mama. Kung wala kang pera, makinig kay mama. Kung ikaw ay malungkot, makinig kay mama. Kung wala kang jowa, makinig kay mama. Isa kang chismosa, makinig kay mama. Kahit anong topic, huwag palalampasin. Sabado, Mama Mo Talk Show. Alas 9 ng gabi, Mama Mo Talk Show. 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 Dito sa Doki Doki Radio. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Mama Mo Talk Show. Dito sa Doki Doki Radio. Talk Show. Mama Mo Talk Show. Di makinig, papaluin sa puwit. Ang show na kahit walang kwentang topic at uusapan. If you wanted to fix something, di ba bakit hindi mo na lang kausapin yung person? As long as you're having fun and you keep making people smile, any other negative feedback does not matter. Kahit sino ay pwedeng sumali dito. Ay nang parang nakakatakot sa paggawa ng content eh. Whether you're creating a good content or whether a disruptive content, like hindi mo maiiwasan talaga yung backlash. Ito ang Mama Mo Talk Show! Sabado, alas 9 ng gabi, dito lamang sa Doki Doki Radio.